Hello everyone! Matagal na rin kami nakakapanood ng mga events dito sa SM Mall of Asia Arena. Pero ang episode na ito is something very special. Samahan nyo kami dahil muli nating bibisitahin ang pagtupad ng isa sa aming mga bucket list, ang makapanood sa malapit sa stage. This is our SVIP section tour of SM Mall of Asia Arena. Ang sarap nga namang paulit-ulit na banggitin ang type ng ticket na hawak namin kasi hindi naman talaga madaling makapag-ipon at makahanap ng seats doon sa pinakababa sa malapit sa stage. And alam na naman ng marami sa mga fans ng K-pop at ng mga local concert events na we need to really allocate early on, way back months or even sometimes half a year before the concert date kung gusto natin talagang makakuha ng pinakamataas na klase ng ticket, which is yung doon nga sa SVIP section. So, ang concert na pinuntahan namin on this day is yung Bethel Music Tour 2026. This happened March 21 and we were able to secure the tickets way back December 2025 as soon as nag-announce sila sa kanilang mga online social media channels. So, ganun kalayo yung preparation kung gusto natin makakuha ng magandang pwesto. So ano nang ganap? It's 4:45 PM. Inumpisahan namin ng video nung pababa kami sa IKEA side para makita nyo ang experience ng early birds sa mga concerts. Igagather muna ng mga friendly organizers ang lahat dito sa side ng Coral Way entrance. Maybe about 30 to 45 minutes, papagalawin na ang pila dito mismo sa tapat ng blue entrance, yung Coral Way entrance. Kasi meron diyang security check, titingnan ng mga security kung meron tayong mga dalang prohibited items. I will drop on the description box yung link ng SM Mall of Asia Arena website para makita nyo yung full list ng prohibited items. Common knowledge naman dyan yung bawal yung mga outside food and drinks, including yung mga tumblers and syempre mga professional camera, action camera, lahat ng klase ng camera, selfie sticks, mga ring light and pocket lights. Tanging pwede lang ipasok ay yung mga cellphone cameras. Yung cellphone na merong camera. Other than that, bawal lahat. So, pag nakita kayo nagbi-video using your professional camera at hindi kayo official coverage partners, i-confiscate yan ng security. At meron naman silang package counter or baggage counter area dito sa may gilid ng entrance. You can claim those items after the event just in case makalimutan nyo at meron kayong bit-bit na mga not allowed during the concert. Alright, nandito na tayo sa loob. At dun sa mga previous video na i-share na namin sa inyo anong meron dyan sa mga upper levels, level 2 to 4, andyan yung lower box, upper box, pati na yung general admission, and ang next sa ating bucket list yung premium suites. Akala talaga namin pagdating dito sa lobby, dire-diretso na kami sa loob ng concert grounds. Hindi pa pala. So meron na namang pila dito until the official concert start. Ang rationale dyan is I think meron pa mga finishing touches na ginagawa na hindi pa pwedeng makita ng audience. Kaya tambay muna dito sa kanilang front lobby. Which is very helpful naman kasi kung collectors kayo ng mga merch sa mga events na pinupuntahan nyo, wala pang masyadong pila kapag maaga kayo dito. So nandito yung worship generation, ang official
merchandise ng Battle Music. And dito naman sa bandang dulo, malapit dito sa may Jokno side, ay yung Starbucks, in-house Starbucks ng MOA Arena. Maliit lang siya, pero actually meron pang isang side yan doon, facing outside. So dalawa kasi yung pinto niya, hindi ka pwede pumasok dito sa pinto sa loob kapag galing ka sa labas. And pwede kayo kumuha dyan ng kape. Meron ding iba pang snack bar doon na hindi na namin naipakita sa inyo. Naipakita naman namin siya on the previous videos. And finally, nandito na tayo sa loob. On a sporting event, ito yung mismong hard court sa volleyball or basketball. On a normal musical concert, ganito itsura niya. Sa Disney on Ice, dito rin nilalatag yung skating rink. Ayan siya. Ang layout or seating plan ng Bethel Music Tour, merong I think anim na bay or section ang SVIP. Sections A to F, if I'm not mistaken. So, importante rin na tingnan nyo na maayos yung layout na nandun sa poster pagbili nyo ng ticket para ma-imagine nyo kung gaano kalayo or gaano kalapit yon sa stage. Pati na yung shape ng stage. Square lang ba siya o meron siyang center stage, arena type ba siya, yung merong 360 degree audience. So all of those items. Since di pa naman siya nag-start, labas muna ulit kami. And napansin namin itong screen pala na to, hindi lang siya for advertisements. Meron din pala siyang guide kung nasaan yung section ng inyong ticket. Kasi meron niya mga bay number or section number plus yung row and seat number. At meron din palang entrance dito, yung Premier Suites, no? Talagang napaka VIP nito, VIP ng mga VIP. So merong elevator yan, diretso na yan sa second floor. Andun mismo yung hilera ng mga suites. At ang pagkakaalam ko, hindi basta nakakakuha ng ticket para sa Premier Suite. You have to call the Mall of Asia Arena and the organizers to check kung available ba siya, kasi normally that is already reserved by the corporate partners of the event or of the venue. Balik tayo dito sa loob at ipapasyal namin kayo dun sa iba't ibang section ng SVIP. So, ayan, napakaaliwalas. Akala nyo medyo mainit, no? Kasi walang aircon tayo nakikita dito sa section na to. Hindi. Actually, mas malamig dito sa gitna. And I think dito ang buhos ng centralized aircon ng concert ground. So, again, recall lang natin, no? Meron tayong 6 sections. Section A to F dito sa particular concert na ito. And sections A to C, A, B, and C, that is, yun yung first 3 sections na closest sa stage. Now, yung next to it, yung nasa likod nun is yung D, E, and F. So, ganun siya. Pag chinek natin yung posters, pag binalikan natin yung poster para sa seat plan, makikita nyo, iisa lang ang kulay nung 6 na letters na yon dito sa SVIP. At ganito siya pag na-visualize. Newbie question. Alam naman natin lahat na reserved seating itong SVIP, VIP, upper box, lower box. Pero paano kung walang nakapwesto dun sa harapan na upuan namin na mas malapit dun sa stage? Actually, for courtesy, hindi naman talaga natin pwedeng upuan yung iba pang seats other than those that we have selected nung bumili tayo ng ticket. That is courtesy, and also syempre, hindi natin alam kung late lang sila dumating, lalo na sa Metro Manila traffic dito sa area ng Pasay MOA. Kapag may events na nagsabay-sabay, katulad nito, kasabay nito yung Pyro Musical Festival, talagang malilate at malilate ang audience kapag di sila nakapag-prepare ng maaga. Dagdag nyo pa dyan yung problema sa parking dahil ang bilis magkapunuan ng parking dito. Maraming parking spaces sa Mall of Asia Complex, pero sadyang punuan lang talaga.
can get very crowded dito sa concert event place na ito. Especially, isa ito sa pinakasikat at pinaka-common na pagdausan ng mga events other than Araneta Coliseum. So ayan ha, nailibot na namin kayo. Sections A to C, again, itong nasa harap. Ayan, tinututukan ko pa yung mga corner seats as markers. Kung napansin nyo yun sa mga naunang clip. And dito sa likod, yung section E to F. Here's the actual view from our cell phone video. This is times 2 sa camera zoom. This is regular zoom. So, sadyang napakalapit, ano? Ang downside lang dyan is kung hindi tayo katangkaran at mas matangkad yung mga nasa unahan, talagang mapipilitan kang mag-record para lang maiakyat yung view ng inyong cellphone at mapanood mo siya ng mas maayos later. But if you really want a fully immersive experience, less ng audience distractions, mas malapit sa stage, much better. And if you want to view also yung actual concert, marami akong mga na-upload na mga videos ng Bethel Music Tour dito sa Mall of Asia Arena. I hope you enjoy it and you will be blessed. Hanggang sa susunod naming mga episodes, mga kakampo. God bless!